Hi everyone! So welcome sa ating video for today, which is the lesson or module 3. Ito yung tinatawag nating social media content. Alright. So bakit yung ibang post, kahit simple lang siya, ang daming likes, ang daming comments, at mga buyers. Samantalang yung iba, maganda siya, pero walang pumapansin. So today, tuturuan kita kung paano gawin ng scroll stopping content gamit ang Canva. So, hi guys! Again, welcome back sa ating video for today. Again, this is Marilyn. I help Filipinos, especially mga beginners, mga moms, if you're a student or OFW or empleyado na gustong sumideline ng online gamit ang Canva. So sa Module 1, natutunan na natin kung ano yung mga basic. Module 2, natutunan natin kung paano yung mga design principles. Tama? And ngayon sa Module 3 naman, gagamitin na natin yung mga natutunan natin para gumawa tayo ng mga content na pwedeng mapansin at mga content na binibenta, katulad ng mga ibang online sellers at digital products. Part 1. Dito muna tayo sa scroll stopping content. So kung nakikita ninyo dito sa ating screen, 'di ba? So meron tayong 3 content creation. Pero bago muna tayo pumunta dito, pag-usapan muna natin yung scroll stopping content. So ang scroll stopping content, medyo nabubulol pa. Mapapahinto ka ba sa design mo? So yun yung unang tanong mo sa sarili mo. Mapapahinto ba yung mga tao pag nakita nila yung design mo? Kung hindi, kailangan na natin itong i-improve. Okay, next one is, ito yung tinatawag natin 3 elements or, the 3 elements high engaging content. So kung nakikita ninyo dito sa ating screen, ayan, ano-ano ba to? Ito yung strong hook, visual impact, at call to action. So ito yung pinaka-importante sa lahat. Pag sinabi natin strong hook, okay, dapat malinaw, catchy ang iyong gustong iparating sa ating mga kababayan, no? Or sa mga tumitingin ng iyong product. So halimbawa, pwede mo diyang sabihin na sale today, limited offer, 'di ba? Paano kumita gamit ang Canva? Okay, so one message lang per design at huwag yung masyadong magulo. Okay, next natin is yung, ano yung sinasabi dito? Yung visual impact. Kailangan eye-catching yung design, colors, and images ay kailangan nag-stand out. Okay, so next one is, kailangan, syempre, yung ating, ano yung dapat nating tandaan? Yung call to action. Ito kasi talagang importante, yung call to action. So, bakit ito importante? So, unang-una sa lahat, ito yung nagbibigay ng clear directions kung ano yung dapat na gawin ng mga audience na susunod. Okay? Kasi pag hindi malinaw kung ano yung dapat nilang gawin, so hindi magiging effective yung ginagawa mo. So, wag mong kakalimutan yung call to action. So, ano-ano yung mga pwede mong sabihin sa viewers, kung ano yung pwede nilang gawin after ng mapanood nila yung video or makita nila. Pwedeng order now, tapos mahilink, message us, or click the link below. Kasi pag wala kang CTA, walang action at wala ring sales. Okay, so ngayon, let's try to do some post for our online selling. Okay? So ayusin natin. Pwede tayong mag-check dito. Okay, halimbawa, product. Gawa tayo dito ngayon. So, meron tayong mga products. Ayan. Gawa tayo kunyari, sample banner. With, ayan. So, pwede natin itong itry. So, kung nakikita mo dito, dito tayo sa real estate, no? Ayan. So, kung nakikita mo to, ito sa pwede nating maging sample. Sabi dyan, why rent now? Okay, if you can own your dream house, di ba? So, tama nga naman.
Tapos, monthly down payment, 7,275 for only 7,275. So, dito, nakalagay dito yung pre-selling, okay, for only 2,999 to reserve. So, kung nakikita mo, isang style lang siya. Actually, dalawang style siya ng font at sobrang simple lang niya. 'Di ba? Ngayon, ano yung call to action natin dyan? 'Di ba? So, pwede natin siyang lagyan ng call to action na message us now. Yan natin siya. Message us now. Message us now or book now. 'Di ba? So, pwede nating lagyan dito ng message us now sa baba. Iitan lang natin yung font. Tapos, sabi dyan, actually, pwede mo ditong ilagay yung contact number mo or call me now or book now for tripping, di ba? Free tripping. So, gawin natin, gayahin natin yung font nila na, I think this one. Yan. So, message us now. Tapos, pwede natin lagyan ng link or call now. Message us now to 0917-508-98-678. Ayan. So, lalagyan nyo siya ng contact number. Kasi baka mamaya, katulad ko, ako gusto ko agad makakausap kung sino yung taong kausap ko. So, pwede natin ilagay dito, black na lang or pwedeng yellow din. Alright? So, meron dito din sa Canva, may iba't ibang style din siya. But of course, it depends on the person or kung gusto nyo, lagyan nyo ng pangalan nyo, pwede naman yan. Okay? So, yan yung sample natin for eye-catching. So, kailangan, syempre, hindi rin siya masyadong pixelated. Pixelated pala. Alright? So, ayan. So, I hope meron kayong natutunan sa ating video for today. And, real talk lang tayo, no? So, kailangan pag gagawa pala kayo ng sample post ng inyong poster, kailangan yun nga, lagyan natin ng strong headline. So, nakita nyo naman, sabi dito, ano yung sabi natin? Why rent when you can own your dream home? Diba? Bakit nga naman magre-rent ka kung kaya mo naman pala talagang bumili ng sarili mong bahay? Ayusin yung colors and fonts, add call to action. Order now or pwedeng book now. Real talk tip lang tayo, no? Hindi natin kailangan na complicated ang design para magbenta. Minsan simple post plus tamang message lang siya at maraming clients at buyer. So challenge ko sa iyo ngayon, gumawa ka ng isang social media post na merong strong headline, clean design, call to action at mag-comment ka lang post done kapag nagawa mo na. So kung gusto mong matutunan kung paano gawing income ang Canva, paggawa ng social media post, make sure to like this video, subscribe, at comment content sa baba kung ready ka na gumamit ng Canva. At sa ating next module, tuturuan naman kita kung paano gumawa ng mga designs for business like mga flyers, logo, at branding. Again, thank you for watching. See you on our next video. Tandaan, hindi lang design ang ginagawa mo. You are creating content that can attract, engage, at of course, magbenta. See you on our next video.